Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jomar Bolano, Orly Sanchez, Christopher Pamaloy, at Wilmar Esperanza Quilas. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2361. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagtanong si Harvey York, kumusta ang mga nangyayari ngayong gabi? Sa lohikal na pagsasalita, kahit na mayroong isang bagay bilang isang tala ng kredito, hindi ka pa rin pupunta sa isang cruise ship at maglaro, hindi ba? Tsaka, milyong-milyon ka pang babayaran ng sabay-sabay. Alam na ni Harvey ang buong kwento, ngunit hindi niya alam ang layunin ni Yona Mendoza para gawin ang lahat ng ito. Sinulyapan ni Yona si Edwin Mendoza at taimtim na sinabi, may dalawang layunin. Ang isa ay ang mabayaran ng buo ang utang ni Edwin. Sa Las Vegas, napakahalaga ng reputasyon. Kailangan mong bayaran ito hanggat may utang ka. Kaya, gusto kong samantalahin ang gabing ito para malaman kung gaano kalalim ang mga utang ni Edwin at saka malutas ng lubusan ang bagay na ito. Pangalawa, ang hitsura ng credit note na may kasamang pangalan ni Edwin ay sadyang inayos ng iba. Gusto kong makita kung sino ang gustong umatake sa pamilya Mendoza. Kung tutuusin, ang pamilya Mendoza ay naglalakad sa mga kabibi sa loob ng maraming taon. Ito ay mas mapanganib dahil kinuha ng aking ama ang unang posisyon ng command sa Las Vegas. Magandang bagay na paminsan-minsan ay gumamit ng panlilinlang na paraan upang tapusin ang mga kaaway sa dilim. Sa una, ang dalawang bagay na ito ay naging maayos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang cruise ship, tumanggi si Christian na aminin ang pagkatalo, na ikinahihiya ng mga Hamilton ng Las Vegas. Napabuntong hininga si Yona habang sinasabi ito ng hindi maipaliwanag na tingin. Saglit na nag-isip si Harvey at saka sinabing, Miss Mendoza, na-consider mo na ba ang crucial question dito? Ibig sabihin, bakit nagkataon lang na lumabas ang credit note? Sa sandaling lumabas ang credit note, lalabas ang St. Hope. Bukod dito, napakaraming mga palasyo ng kasino sa Las Vegas. Maaari kang sumugal sa anumang palasyo ng kasino, at ang iyong kaligtasan ay garantisado. Ngunit, bakit kailangan mong umakyat sa St. Hope at ilagay ang iyong sarili sa panganib? Ito ang pinakamalaking pagdududa ni Harvey. Ito ay dahil ang lahat ay nagkataon, kung si Yona naman ang sumakay sa cruise ship o si Edwin na humihingi ng tulong sa kanya. Naniniwala si Harvey na maaaring may nagse-set up ng senaryo. Nagkatinginan sina Yona at Edwin. Tahimik na sabi ni Edwin pagkaraan ng ilang sandali, CEO York, kasalanan ko. Nakakilala ako ng isang sosyalista sa isang business dinner 3 araw na ang nakakaraan, at araw-araw siyang nagte-text sa akin. Ngayon, siya ang nagsabi sa akin na ang gambling cruise ship na may pangalang St. Hope ay dadaong sa Macau. Sinabi niya kung interesado ako maaari akong pumunta at tingnan. Nabanggit din niya na bagaman ang pamilya Hamilton ay may hawak na bahagi ng St. Hope, ang tunay na may-ari ay ang pamilyang Yates ng Amerika. Kahit pumunta ako doon, walang makakakilala sa akin. So, nung naghahanap si ate ng kasino, aksidenteng dinala ko siya dito. Ito lang ay hindi namin inaasahan na magkikita kami ni Christian Hamilton dito. Huminga ng malalim si Yona at sinabing, alam na alam ko ang ugali ni Christian. Kaya, sinubukan kong gayumahin siya habang naglalaro ng baraha, gusto kong bayaran agad ang utang ni Edwin. Sino ang nakakaalam? Napabuntong hininga si Yona sa sinabi nito. Masasabi lang niya na ang dalawang panig ay nag-aayos sa isa't isa. Kung hindi kumilos si Harvey sa pagkakataong ito, ang pamilya Mendoza ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Sandaling nag-isip si Harvey at sinabing, Edwin, ano ang pangalan ng sosyalistang iyon? Siya si Frey Goddard, mahinang sagot ni Edwin. Harvey then subconsciously na napasimangot. Pakiramdam niya ay pamilyar siya sa pangalan, ngunit tila hindi pa niya nakilala ang gayong tao. Kinaumagahan, nagising si Harvey York na natutulog sa villa. Nag-aalalang naghihintay si Edwin Mendoza sa sala.
Tumalon siya sa kanyang mga paa nang lumabas si Harvey at tumawag, CEO York, may nangyari. Medyo natigilan si Harvey. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang nangyari? May iba pa ba tungkol sa nangyari kagabi? Napangiti ng mapait si Edwin at sinabing, kalahating oras lang ang nakalipas. Ni-raid ang St. Hope, na nakaangkla sa pier ng Las Vegas. Hindi lamang sila nagsara ng 10 bilyong chip sa eksena, inaresto nila sina Christian Hamilton, Harrison Yates at ang iba pa. Ang buong mataas na klase ng Las Vegas ay talagang nagkakagulo ngayon. Ito ay dahil ang pagkakakilanlan ng dalawang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey at taimtim na sinabi, ano ang dahilan ng pagsasara? Iligal na nagbukas ang kasino nang walang lisensya ng kasino sa Las Vegas. Noon, gayunpaman, kapag dumating ang mga cruise ship, ang istasyon ng pulisya ay pumikit hanggat hindi sila gumawa ng anumang negosyo dahil ito ay isang pangkalahatang tuntunin. Ngunit sa pagkakataong ito, tiyak na may lumabag sa panuntunang ito. Naging komplikado ang lahat, bakas sa mukha ni Edwin ang nakakatakot na ekspresyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Nakaisip siya ng ideya kagabi at gagamitin niya ang insidenteng ito para maturuan ng leksyon ang pamilya Yates sa Amerika. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagpasya kung gagawin ito o hindi. May nakauna na pala sa kanya. Hindi lamang St. Hope ang isinara, kundi sina Christian at Harrison ay inaresto rin. Walang ganang sabi ni Harvey. May nagtangkang mang-trip sa akin. Siguradong sisisihin ako ng Harrison dahil dito. Ito ang pinakamahirap na bagay. Tumango si Edwin, CEO York, masyadong malaki ang conflict sa pagitan natin kagabi. Naresolbo pa lang ang problema, at noong inakala nilang makakapagpahinga na sila, nahuli na sila. Iisipin ng lahat na tayo ang nasa likod nito. Bukod dito, ang pagnanais na salakayin ang St. Hope, ay hindi isang bagay na magagawa ng isang ordinaryong maharlika. Ang pagsalakay ay mula sa Las Vegas Police Station. Sa huli, maghihinala sila sa iyo, CEO York. Sandaling nag-isip si Harvey at nagtanong, pumunta ba ang kapatid mo sa istasyon ng pulis? Alam ba niya kung sino ang namumuno sa team? Tumango si Edwin at sinabing, ang nag-aksyon ay ang unang commander ng Las Vegas Police Station. Palagi siyang neutral, at hindi niya gusto ang sinuman. Ayon sa kanya, isang maliit na team sa ilalim ng Las Vegas Police Station ang nakatanggap ng ulat, na nagsasabing mayroong ilegal na nagtayo ng pribadong kasino, na lumalabag sa mga batas ng Las Vegas. Pagkatapos matanggap ang ulat, nakipag-ugnayan ang pinuno ng pangkat sa unang command ng Las Vegas Police Station sa gabi. Gayunpaman, hindi na humingi ng maraming detalye ang unang commander dahil gabi na at agad na pumirma ng search warrant. Pagkatapos, nariyan ang gambling cruise ship sa pinangyarihan ng St. Hope. Bukod doon, ito ay isang matagumpay na pag-atake. Hindi lang sapat na ebidensya ang nakita nila, kundi dahil may mga reporter sa pinangyarihan noong ginagawa nila ang kaso. Ang kasong ito ay nakumpirma na, at walang sinuman ang makakabawi nito. Bahagyang ngumiti si Harvey, may inilabas na search warrant sa kalagitnaan ng gabi. Kinunan pa ng mga reporter ang buong bagay habang sila ay nasa aksyon. Naghihinala ako na inilantad din ng media sa Hong Kong at Las Vegas ang malaking kaso ngayong umaga, at pinuri pa nila ang kaligtasan ng Las Vegas. Natigilan sandali si Edwin at sinabing, CEO York, paano mo nalaman? Harvey said nonchalantly, get to the point. Ang lahat ng ito ay magkakaugnay, at ang mga hakbang ay maingat na ginawa upang sirain ang St. Hope. Sa maliwanag na bahagi, ang taong gumawa nito ay napakalakas sa Las Vegas, at naghahanap siya ng hustisya. Kung hindi ko alam na natulog ako buong gabi kahapon, maghihinala ako na ako ang nasa likod ng mga eksena. Lalong sumama ang ekspresyon ni Edwin Mendoza matapos marinig ang mga salita ni Harvey York. Ito ay dahil, sa paghusga sa ebidensya na mayroon sila ngayon,
ang mga tinukoy ni Harvey ay ang pamilya Mendoza sa Las Vegas. Kung hindi, sino ang maaaring magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan sa Las Vegas? Sino ang makakagawa ng ganoong kalaking bagay sa magdamag? Nasuri mo na ba ang background ng pinuno ng pangkat? Tanong niya. Na-check ko na. Siya ay tubong Las Vegas, at 3 henerasyon ng kanyang mga ninuno ang nagsilbi sa puwersa ng pulisya. At saka, lagi siyang may parangal sa police station. Sabi ni Edwin, yung huwarang karakter niya. Gayunpaman, kung mas ideal siya, mas malaki ang problema. Habang nagsasalita si Harvey ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-message. Ding! Bahagyang nag-vibrate ang telepono ni Harvey pagkaraan ng ilang sandali. May nag-reply sa message. Nagpakita ng malaking interes si Harvey matapos makita ang mensahe. Nalaman lang ni George ang background nitong team leader. Nag-aral daw siya sa isang boarding school sa Hong Kong ng kalahating taon noong mga unang taon niya. Bagamat sinadyang tanggalin ang ang ito, maaari pa rin itong matagpuan. Sinuri din ni George ang kanyang mga kaklase noong panahong iyon at nakakita ng isang kawili-wiling detalye. May mga pangalan ng kaklase na tiyak na magugustuhan mo. Walang malay na sinabi ni Edwin, hindi ito maaaring si Vince York, hindi ba? Siyempre hindi. Hindi sinasadyang umiling si Harvey. Ang kaklase na iyon ay pinangalanang Christian Hamilton. Sandaling natigilan si Edwin. Sabi niya, paanong si Christian? Bakit niya sinalakay ang cruise ship na St. Hope kung magkaklase sila? Si Christian ang nagmamay-ari ng 30% ng St. Hope. Pagkatapos ay sinabi ni Harvey ng walang pag-aalinlangan, kung sasabihin ko sa iyo na si Christian ang nag-orkestra ng lahat ng ito, hindi ba magkakaroon ng kahulugan iyon? Tapos, bukod sa Mendoza family, ang Hamilton family ang pinakamalakas sa Las Vegas. Kailangan lang ng pamilya Hamilton na tumawag na gumawa ng malaking laro sa pagnanakaw sa mga paglalakbay sa ilegal na pagsusugal. Dahil ang biktima ay ang Hamilton's second young master, kaya walang sinuman ang mag-iisip ng posibilidad na ito, tama ba? Nanlamig ang mga mata ni Edwin. CEO York, kung ang pamilyang Hamilton ang nasa likod nito, kung gayon ang kanilang motibo ay gamitin kami bilang mga pawn, na gustong masaktan namin ang pamilya Yates sa Amerika. Kahit na nakakasakit sa mga lawin ng Amerikano, dapat ba nating ilantad ang lahat ng ito? Hindi na kailangan. Bahagyang umiling si Harvey. Wala pang 5 minuto ang inabot ni George para malaman, kaya hindi mahirap para sa pamilyang Yates ng Amerika na malaman. Malinaw na ipinapakita nito na ang mga Hamilton ay walang intensyon na itago ang katotohanan na ito sa isang pagsasabuatan. At saka hindi naman si Christian yung gumagalaw. Ito ay halos ang maalamat na king of gambler. Sinubukan niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa isang banda, ipinakita niya ang kanyang paninindigan sa lahat ng nagbukas ng kasino. Kung sino man ang maglakas loob na mag-set up ng pribadong kasino nang walang pahintulot niya, ito ang mga kahihinatnan. Sa kabilang banda, gusto niyang gamitin ang Yates family ng Amerika para patayin ako. Tapos, sa 4 niyang anak, 2 ang naduroj, at 1 ang nataman ko sa mukha. Paano siya magiging hari ng mga gambler kung hindi niya ako bitag sa ganitong estado? Nagbago ang ekspresyon ni Edwin. Nakakatakot ang mukha niya pagkaraan ng ilang sandali. Aniya, kahit na alam ng pamilyang Yates sa Amerika na ang Hamilton ang nag-ayos ng lahat, pero ilalabas lang nila ang kanilang pagkamandaragit at galit nila sa iyo dahil sa takot sa King of Gambler. Ito ay lubos na nakakasakit sa amin. Ibinuhos ni Harvey York ang kanyang sarili ng 1 tasa ng tsaa at walang pakialam na sinabi, hindi nagtagal pagkatapos kong dumating sa Las Vegas, at sinampal ko na sila ng maraming beses. Normal lang na balikan nila ako at gusto nila akong turuan ng leksyon. Ang mga kamay ni Christian Hamilton ay nabali niya, ang magkabilang binti ni Denver Hamilton ay nabali rin niya, at si Jax Hamilton ay nagdusa ng malaking pagkawala sa kanyang mga kamay. Napaisip si Harvey, ang maalamat na hari ng mga gambler, si Fabian Hamilton,
ay malamang na gustong sakalin siya hanggang mamatay sa mahabang panahon. Kung tutuusin, kung patuloy niyang hahayaan si Harvey na kumilos ng marahas, maaaring Year-Oka ni Harvey ang ika-4 na pangkat ng mga Hamilton. Siya ang hari ng pagsusugal. Siguradong taglay niya ang kanyang pride at ego. Natagpuan ni Edwin Mendoza ang sagot. Pagkatapos, huminga siya at sinabi sa sandaling iyon, CEO York, kung ang gumawa ng lahat ay ang King of Gamblers, si Fabian Hamilton, kung gayon ang mga bagay ay magiging magulo. Bukod sa truancy, may isa pang intensyon ng King of Gambling, which is to take advantage of the situation to expel the Mendoza family from Las Vegas. Ito ay dahil sinisikap ng aking ama na makuha ang 2 pa sa kanyang 4 na lisensya ng kasino mula sa Hamilton sa mga nakaraang taon. Nasira nito ang pinaka-pangunahing interes ng mga Hamilton. Lagi nang gustong makuha ng iyong ama ang kanyang lisensya sa kasino. Bumilis ang tibok ng puso ni Harvey. Huminga siya ng malalim at sinabing, sa ugali ng King of Gamblers, kahit targetan ang pamilya Mendoza, hindi niya gagawin sa bagay na ito. Naghihinala ako na may gustong manakit sa pamilya Mendoza bago pa ako magpakita. Pagkatapos ng lahat, ang credit note o ang St. Hope ay hindi maaaring ayusin sa loob ng 2 o 3 araw. Bahagyang natigilan si Edwin. Nanginginig na lang ang nararamdaman niya sa buong katawan. CEO York, sinasabi mo bang may ibang tao na nagplano para sirain ang pamilya Mendoza? Malamang, naalala ni Harvey ang buong pangyayari. Narito ako at inaatake. Gayunpaman, higit sa lahat, mahalagang target ang pamilya Mendoza. Inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone at muling tumawag. George, tulungan mo akong maghanap ng mga detalye sa socialite ng St. Hope, kay Frey Goddard. Bahagyang nagulat si Edwin nang marinig ang pangalan, at bakas sa mukha niya ang pagdududa. Nung hapon, sa isang villa sa pinakamataas na punto ng Mount Arkburn, Las Vegas. Kahit tanghali na, nakakapagpalamig pa rin ito sa mga tao dahil sa lilam ng mga berdeng puno. Isang simpleng Rolls-Royce ang nakaparada sa pintuan ng villa. Pagkatapos ay tinusok ni Paul Mendoza ang tabako sa kanyang kamay at lumabas sa likurang pinto ng sasakyan. Pinandilatan niya ang villa na nasa harapan niya, at bakas ng kakaiba ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang villa na ito ay ang tirahan ng gambling king, si Fabian Hamilton. Kahit na ang mga henerasyon ng Kings of Gamblers ay nanirahan sa pag-iisa sa loob ng maraming taon, sa isang tiyak na lawak, ang lugar na ito ay isa pa rin sa mga sentro ng kapangyarihan sa Las Vegas. Maging si Paul, ang kauna-unahang tao sa Las Vegas, ay nakaramdam ng kaunting kawalan ng pagtitig sa villa na ito. Tanging ang mga Hamilton ng Las Vegas ang nakaligtas sa pag-angat at pagbaba ng Las Vegas sa loob ng 300 taon. Ang tanging nangungunang pamilya ay ang mga Hamilton. Hindi maraming tao ang maaaring hamunin ang Hamilton sa kursong ito sa Las Vegas. Pagkaraang ipikit ang kanyang mga mata saglit, binaliwala ni Paul ang nababagabag na emosyon sa kanyang puso. Sumenyas naman siya at mabilis na lumapit ang driver sa guard na may dalang sulat. Opisyal na dumating si Paul upang bisitahin ang hari ng pagsusugal, si Fabian Hamilton. Mabilis na tumawag ang ilang gwardya. Binuksan lamang nila ang pinto pagkatapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Paul, na inanyayaan si Paul na pumasok ng may paggalang. Ngunit ayon sa mga tuntunin, maaari lamang pumasok si Paul ng mag-isa. Walang pakialam si Paul, at walang pakialam siyang pumasok sa villa na nasa likod ang mga kamay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2365. Naglakad si Paul Mendoza sa mga corridors at pagkatapos ay nakarating sa isang kalahating bukas na hardin. Dati, madalas siyang pumunta sa lugar na ito noong hindi pa siya ang unang namumuno sa Las Vegas. Mahigit 10 taon na siyang hindi pumupunta rito matapos niyang kunin ang posisyong ito.
Papasok na sana si Paul sa garden nang biglang may lumitaw na figura sa gilid niya. Magalang na sinabi ng isang payat na batang babae, Mr. Mendoza, nasa telepono pa si Mr. Hamilton. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sige, si Paul ay mukhang walang pakialam. Alam niya na sinusubukan ni Fabian na turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, siya ang bumisita ngayon, kaya't natitiis lamang niya ito. Kung siya ay umalis, ang hari ng pagsusugal, magiging masaya si Fabian sa pagkakataong ito. Nang muling sisindihan ni Paul ang tabako sa kanyang kamay, bahagyang umiling ang headdress na babaeng sekretarya sa tabi niya. Pagkatapos, yumuko siya at sinabing, Mr. Mendoza, pakiusap. Hinihintay ka ni Mr. Hamilton. Kaagad, dinala ng babaeng sekretarya si Paul sa isang pavilion na matatagpuan sa likurang hardin. Hoy, anong hangin ang umihip sa iyo at nakarating ka dito, ang unang commander ng Las Vegas? Puntahan mo ako sa tanghali, hindi ka naman pwedeng dito ka na lang mag-lunch, di ba? Pagkapasok ni Paul sa pavilion, may mahinang tunog mula sa kabilang panig. Pagkatapos ay hindi namamalayan na itinaas ni Paul ang kanyang ulo at nakita ang energetic na hari ng mga gambler, si Fabian, na nakasuot ng suit. Mukha siyang napaka-inosente, malabo at kahit ang ugali niya ay walang kakaiba. Gayunpaman, ang saradong bahagi niya ay naging dahilan upang bahagyang lumiit ang mga kasanayan ni Paul. Matapos siyang hindi makita ng napakaraming taon, ang kanyang husay sa paglinang ng chi ay mas kahanga-hanga. Tungkol naman sa mga chismis na nagmumungkahi na siya ay mamamatay, sa totoo lang, ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Nang makitang nakatayo pa rin si Paul, natawa si Fabian at sinabing, Paul, tulungan mo ang iyong sarili. Hindi ka nadayuhan dito, umupo ka lang, hindi umupo o kumilos si Paul. Sa halip, tumingin siya kay Fabian at sinabing, Judy King, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para humingi lang ng isang bagay. Humihiling ng isang bagay? Nagulat si Fabian, kung meron man, you can call me, Paul. Talagang sasabihin ko sa iyo ang lahat, wala kang number ko. Hindi na dapat, si Paul ay hindi na nagdalawang isip at sinabi ang kanyang pakay kay Fabian. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita, ito ang kaso. Ang aking dalawang anak na hindi naging miyembro ay nagsugal sa isang cruise ship at nanalo ng pera. Gayunpaman, nilinlang at pinukaw pa ni Second Young Master Hamiltons ang mga tao mula sa pamilyang Yates sa Amerika. Kaninang umaga, kumilos ang Las Vegas Police Department at isinara ang St. Hope. Inaresto rin nila sina Harrison at Second Young Master Hamiltons na namamahala sa pagtatayo ng isang ilegal na pribadong kasino. Ang nakakakilig na bagay na iyon ay parang pagmumura ng pag-usapan nito ni Paul. Gusto kong itanong kung alam mo ang tungkol dito, bakas sa mukha ni Fabian ang pagkagulat at sinabing, Paul, hindi ako makapaniwala na ang pagnanais mong maghig-antay ay napakalakas pa rin pagkatapos ng mga taon na ito. Na-offend ka nila kagabi, at isinara mo ang lugar at inaresto sila kaninang umaga. Gayunpaman, hindi mahalaga kung mahuli mo ang mga tao ng Hamilton. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang opisyal, matitiis lang namin kahit anong mangyari. Ngunit mas mabuting palayain mo ang miyembro ng pamilyang American Yates na yon. Tapos, sila ang mga mandaragit, ang mga taong ito ay mahirap pakitunguhan. Hindi lang matigas ang ulo nila, pero very influential din sila. Kahit ako hindi ako naglakas loob na guluhin sila, napabuntong hininga si Fabian na para bang tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan mula sa pananaw ni Paul. Pagkatapos ay sinabi ni Paul na walang pakialam, ang pinakabuod ng bagay ay hindi ako sumuko sa pagsasara ng St. Hope, iniisip ko kung ikaw ang nag-utos nito. Nag-utos ba ako? Walang pakialam na ngumiti si Fabian Hamilton. Mukhang na misunderstood mo ako, Paul Mendoza. Bagaman palagi akong tinatawag na hari ng mga gambler, nagretiro na ako noong kinuha mo ang posisyon na iyon 10 taon na ang nakalilipas. Ang isang matandang retirado na tulad ko, paano ako magkakaroon ng karapatang utusan ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya na gumawa ng isang bagay?
Hindi ba masyadong mataas ang tingin mo sa akin? Walang pakialam na sumagot si Paul. Roger Judy, pareho tayong matatalino. Hindi mo na kailangang sabihin ang mga salitang ito. Kung kailangan mo pa ring bigyan ang mga tao ng direktang utos na gawin ang mga bagay, hindi ka magiging hari ng pagsusugal ng isang henerasyon. Sa isang pahiwatig at isang sulyap lang, sapat na para sa ibang tao na gawin ang lahat para sa iyo. Kahit na itataya ang kanilang buhay, sabi ni Fabian na may pagtataka. Kung ganoon, ang mga taong kumilos laban sa St. Hope ay may kaugnayan sa mga Hamilton. Sumimsim si Fabian sa tasa habang sinasabi yun. Pagkatapos, mataimtim niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, Paul. Ako mismo ang haharap sa problemang ito. Kung sa wakas ay napatunayan na ginawa ito ng aking mga tao, tiyak na bibigyan kita ng isang makatwirang paliwanag. Nakita ko kung paano ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon. Paano ko matitiis ang isang taong nagnanasa sa iyong posisyon? Alam kong maraming tsismis ngayon, na nagsasabing gusto mong bawiin ang 2 lisensya ng kasino mula sa mga Hamilton at matagal nang nasira ang relasyon natin. Pero ipapaliwanag ko sa iyo ngayon, kung gusto mong bawiin ang lisensya ng kasino mula sa Hamilton, babawiin ko ito habang nagsasalita ka. Mapapalabas ko pa silang lahat, ayos ako niyan, pero kilalang kilala kita, Paul. Ikaw ay isang taong mapagpasalamat. Paano mo gustong magkaroon ng lisensya sa kasino sa aming mga kamay? Kung marinig ko ang mga tao na nag-uusap tungkol sa mga alingaw-ngaw na ito sa hinaharap, pupunta ako at puputulan ang kanilang sariling mga bibig. Kung gayon dapat akong magpasalamat sa iyo, hari ng pagsusugal. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Paul, at kalmado ang kanyang ekspresyon. Mukhang pumunta siya dito para humingi ng paliwanag ngayon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Fabian ay sisira sa sarili. Sa kabila nito, naniniwala si Paul na dapat nakasangkot ang mga Hamilton sa insidenteng ito. Gayunpaman, sa paghusga mula sa saloobin ni Fabian, imposibleng ma-verify ito. Pagkatapos, tumalikod na si Paul para umalis pagkaraan ng ilang sandali. Matapos makapasok sa Rolls-Royce, umupo siya sa likod na hanay at kumunat ang kanyang mga kilay. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone pagkaraan ng mahabang panahon at nag-dial ng numero. Tulungan mo akong makipag-appointment sa kay CEO York. Hindi nagtagal pagkaalis ni Paul sa villa, sa kabilang sulok ng hardin, may dumating na lalaking may kulay abo na mukhang nasa 30s na may dalang crossbow. Ama, bakit hindi mo gamitin ang pagkakataong ito para hayaan si Paul na sabihin ang kanyang paninindigan, na hinihiling sa kanya na ibigay sa atin ang natitirang 2 lisensya sa kasino? Hanggat mayroon tayong 6 na lisensya sa kasino, ang pamilya Hamilton ang magiging tunay na hari ng Las Vegas. Nakakahiya na sayangin ang ganitong pagkakataon. Ang isang taong regular na nagbabasa ng mga magasin sa pananalapi ay madaling makilala ang taong nagsasalita. Ang pinakamatandang young master ng Hamilton, si Tyrell Hamilton. Bobo, nawala ang magiliw na ugali sa mukha ni Fabian, at nagkaroon ng hindi maipaliwanag na maringal na aura. Napakahusay ng ginawa ng Hamilton sa mga nakaraang taon. Kaya malaki ang hindi pagkakaunawa mo sa status natin. Kailangan mong tandaan, kahit na tayo ay hari ng Las Vegas, dapat din tayong maging hari na may kahinaan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Madaling masira kung masyadong malakas, at matibay kung malambot. Ang pamilya Hamilton ay medyo makapangyarihan at nagmamay-ari ng higit sa 60% ng mga karapatan sa pagsasalita sa Las Vegas. Tama ba? Kapag nakuha na natin ang huling salita, at kapag ang mga tagalabas ay hindi na makipag-usap sa Las Vegas, yun na ang araw na madudurog ang Hamilton. Ama, hindi ba ako sumusunod sa iyo? Bahagyang kumunat ang noo ni Tyrell Hamilton. Tayo, ang pamilyang Hamilton, ay nagse-set up nito sa loob ng maraming taon upang maibalik ang lahat ng 6 na lisensya ng kasino. Ngayon, na may pagkakataon, pero bakit? Walang pakialam na sumagot si Fabian Hamilton. Pagkatapos makolekta ang lahat ng 6 na lisensya ng kasino,
ang ating katayuan sa Hong Kong at Las Vegas ay hihigit pa sa nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong. Tayo ay may karapatan na rin na tapatan ang mga York sa Hong Kong at Las Vegas. Sa palagay mo, papayagan ba ng pamilyang York ang mga pamilyang makakalaban nila na mabuhay sa Hong Kong at Las Vegas? Hinawakan ni Fabian ang tasa at humigop pagkatapos magsalita. Natigilan si Tyrell, at bigla siyang natauhan at sinabing, naiintindihan ko. Kung gusto mo itay na kolektahin ang lahat ng 6 na lisensya ng kasino, maaari mo itong gawin taon na ang nakalipas. Ang hindi pagkuha ng natitirang 2 lisensya ng kasino ay walang iba kundi ang paglalantad ng ating kahinaan sa iba. Ngunit kung iyon ang kaso, bakit mo pinakialaman ang mga bagay ngayon at hinayaan ang mga tao na salakayin ang St. Hope? Kailan pa ako nagpadala ng isang tao upang salakayin ang St. Hope? Mukha namang walang pakialam si Fabian, ako ay matanda at mahina na, at hindi ko alam na ako ay nakikinig. Hindi sinasadyang naglabas ako ng ilang balita, at ginagamit ng mga tao ang St. Hope para galitin ang pamilya Yates sa Amerika. Ano ang kinalaman nito sa akin, kung tutuusin, kahit ang aking pinakamamahal na pangalawang anak ay nakulong dahil dito? Kahit anong tingin mo dito, ako talaga ang biktima dito, di ba? Napaawang ang sulok ng bibig ni Tyrell, agad siyang bumantong hininga at sinabing, kung gayon, dapat ba nating palabasin si Christian Hamilton ngayon? Bakit natin siya ililigtas? Bahagyang ipinikit ni Fabian ang kanyang mga mata. Ang isang tao ay hindi pinapayagan na mag-set up ng isang pribadong kasino sa Las Vegas. Hindi iyon ang aking mga patakaran, ngunit ang mga panuntunan ng Las Vegas. Dahil nilabag ni Christian ang mga patakaran, dapat niyang tanggapin ang parusang nararapat sa kanya. Pumunta at magkaroon ng isang press conference, na nagsasabi na ang pamilya Hamilton ay hindi alam ang ginawa ni Christian, ang isang mapanganib na bagay. Sa ngayon, ang pamilyang Hamilton ay walang kinalaman sa anak na yon. Makalipas ang kalahating oras, inihayag ito ng Hamiltons ng Las Vegas. Si Christian Hamilton ay pinaalis sa Hamiltons at ang ginawa niya ay walang kinalaman sa Hamiltons. Tungkol sa St. Hope, ganap na sinusuportahan ng pamilya Hamilton ang mga operasyon ng gobyerno ng Las Vegas. Sila ay lubos na makikipagtulungan kung kinakailangan. Ito ay tulad ng pagpapahayag ng mga patakaran ng Las Vegas sa mundo. Sa gobyerno ng Las Vegas sa unang command office, nagtsatsaa si Paul Mendoza nang buksan ni Harvey York ang pinto at pumasok. Nang makita niyang pumasok si Harvey, sumenyas siya, inanyayahan si Harvey na maupo at uminom ng tsaa. Matapos humigop ng yogi, nakakaiba sa lugar ng Southlight at nagkakahalaga ng halos $31,000 ang 1 kilo, bahagyang ngumiti si Harvey at sinabing, dahil inimbitahan mo ako, mayroon ba akong maitutulong sa iyo, Mr. Mendoza? Wala akong lakas ng loob na utusan ka, gusto ko lang makipagkwentuhan sa iyo, CEO York. Hindi rin magalang si Paul, dapat alam mo rin ang tungkol sa St. Hope. Higit pa rito, sinaksak muli ng mga Hamilton ng Las Vegas ang gobyerno. Sa makatuwid, ang ilang mga bagay ay kailangang hawakan ayon sa pamamaraan. Taga Las Vegas si Christian, nilabag niya ang mga patakaran, at siya rin ang pangunahing shareholder ng St. Hope. Kaya, natatakot ako na kailangan niyang makulong ng ilang taon. Higit pa rito, siya ay pinalaya sa Hamiltons, kaya, malapit sa 0 ang tsansa na makaalis siya. Bagaman si Harrison Yates ay isa ring pangunahing shareholder, mayroon siyang American Green Card at criminal immunity, kaya, nakalaya siya sa parusa, ngunit kailangang kumpiskahin ng gobyerno ang St. Hope at lahat ng pera sa pagsusugal ay hinanap sa lugar. Gayun din, ang reputasyon ng pamilyang Yates sa Amerika ay nasira ng husto pagkatapos ng balita tungkol sa nangyari kagabi. In short, parang walang kinikilingan itong usapin, but actually, I have to handle it this way. Ito ay dahil sa press conference na ginaganap ng Hamiltons. Niwala akong panahon para mag-imbestiga ulit, masyadong pressure mula sa internasyonal na opinyon ng publiko.
Lalo na ang mga kalaban ng American Yates family, lahat sila ay hindi makapaghintay na sunggaban sila. Alam mo ba kung ilang tawag ang natanggap ko mula sa mga big boss ngayon? Kaya, tungkol sa pamilyang Yates sa Amerika, kailangan nilang pagdusahan ang pagkawala na ito kahit na sila. At ang pinakamahirap na bagay ay, napabuntong hininga si Paul sa sinabi nito. Ang problemang ito ay maaaring orchestrated ng King of Gambling, Fabian Hamilton, ngunit ang taong nagdadala ng mga kahihinatnan ay malamang na ikaw, CEO York. Kasi sa mata ng outsiders, first-class family lang kaming pamilya Mendoza. May ginagawa lang kami para sa ibang tao, gayon din, ang iyong pagkakakilanlan bilang prinsipe ng York at pinuno ng sangay ng longmen ng Mordo ay nagpapadali para sa iyo na makaakit ng puot. Kaya mas mabuting mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Napabuntong hininga si Harvey at sinabing, nalaman ko ngayong araw. Ang lahat ay magkakaugnay, at ako lang ang pinupuntirya nila sa huli. Sinunod lang nila ang plano nila, at sinunod ko rin ang sa akin. Ginoong Mendoza, nagka-problema ako na nangangailangan ng tulong mo. Tumango si Paul at humihingi ng paumanhin, sa pagkakataong ito, ang mga anak ko ang nagdawat sa iyo, CEO York. Kaya kung kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling magsalita. Talagang susubukan ko ang aking makakaya hanggat nasa abot ng aking makakaya. Maliit na bagay lang ito, bahagyang ngumiti si Harvey. Gusto kong itanong, sa mga taong naaresto, maaari ko bang makilala ang isang taong nagngangalang Freya Goddard? Freya Goddard, sandaling natigilan si Paul. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at gumawa ng ilang mga tawag. Bahagya siyang kumunat ang noo at sinabing, ang taong ito ay hindi kasama sa mga naaresto. Ngunit siya ay talagang isang sosyalista sa St. Petersburg. Sana, pero 3 araw pa lang siyang nagtatrabaho. Lalo na noong sumama si Joanna Mendoza at ang iba pa sa gambling cruise kahapon, nag-resign siya at umalis na lang. So, wala siyang kinalaman sa problemang ito, so, hindi siya inaresto. Talaga, ngumiti si Harvey, mayroon ka bang mga tala? Tumawag muli si Paul at sinabing, bumalik si Freya mula sa Country J 6 na buwan na ang nakakaraan. Top student daw siya sa Goguryeo College. Dati siyang nagtrabaho bilang sekretarya sa isang trading firm sa Hong Kong ngunit umalis dahil sa hina-harass ng kanyang amo. Dahil doon, nagbitiw siya at pumunta sa Las Vegas para maghanap buhay. Maganda siya at may kaya, ngunit wala siyang mapuntahan at napunta sa isang cruise ship, ang St. Louis at St. Hope. It's just that he decisively resigned after knowing na may problema sa St. Hope. Kaya, wala tayong dahilan para arestuhin siya. Matapos halos ikwento ang kanyang background, curious na nagtanong si Paul, CEO York, he's only a minor character. Bakit masyado kang nagmamalasakit sa kanya? Ngumiti si Harvey at sinabing, wala lang. Balita ko maganda daw siyang babae, so, gusto ko siyang makilala. Nakakahiya kung palalampasin ko ang pagkakataong yun. Pagkalabas ng government building, umupo si Harvey sa kotse pero hindi agad umalis. Sa halip, binuksan niya ang kanyang cellphone, tiningnan ang larawan ni Freya, at nakita ito. Dapat niyang aminin na siya ay isang nakamamanghang kagandahan na may isang signature na naka-plastic surgery na mukha, ngunit ito ay mukhang napaka-komportable. Gayunpaman, si Harvey ay mayroon pa ring hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar sa paningin ng larawan, para bang nakita na niya siya kung saan. Pagkatapos ay idinial ni Harvey ang numero mula sa Country J. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, Maylee, tulungan mo akong maghanap ng tao, gusto ko ang lahat ng kanyang mga galaw sa Country J. Kasama ang kanyang mga record, ang kanyang network, at ang kanyang hitsura bago magpa-plastic surgery. Ring, ring, makalipas ang 1 oras, tumawag si Maylee nang bumalik si Harvey York sa villa sa Mount Artburn. Kahit na nag-uusap sila sa telepono, nagsalita pa rin si May ng magalang, CEO York, na-research ko na yung tinanong mo. Hindi lamang siya nagpa-plastic surgery, ngunit gumugol siya ng maraming pera upang pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan.
Gayunpaman, ang bansa J ay teritoryo ng Star Stable. Kaya, makakahanap pa ako ng ilang mga pahiwatig. Sigurado na magugulat ka kapag sinabi ko sa iyo ang tungkol sa kanyang pagkatao. Mukhang kalmado si Harvey at sinabing, sino siya? Ang Hong Kong socialite, ang Black Widow na kinatatakutan ng lahat, si Faye Goddard, na kilala rin bilang Princess Goddard. Alas 4 ng hapon, sa VIP lounge sa Las Vegas International Airport. Itinulak ni Harvey ang pinto, nakaramdam ng lamig sa paligid. Naglakad siya papunta sa isang upuan sa sulok at umupo pagkatapos tumingin sa paligid. May isang babaeng may makapal na make-up sa tapat ng sofa. Nakasuot siya ng sunglasses, may hawak na plane ticket papuntang Country J, at may hawak na cellphone. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa relo sa kanyang pulso, na tila nagmamadali. Nagbago na siya, at iba na ang katawan niya. Gayunpaman, ganoon pa rin ang ugali. Umupo si Harvey sa tapat niya, ngumiti siya at sinabing, alam mo ba? Gusto ko pa rin ang Black Widow na una kong nakilala. Siya ay dominante at mayabang, ang kasalukuyang si Faye Goddard ay hindi makikitaan ng dating charm ni Faye Goddard. Nakakahiya naman, sayang, dinampot ni Harvey ang tasa ng itim na tsaa sa mesa na kakadala lang ng dalaga at humigop habang nagsasalita. Napakakulit at masungit niya, parang medyo kinilig ang maselang babae. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, hindi niya namamalayan na tumingin kay Harvey at sinabing, Mister, hindi kita kilala. Sa tingin ko na pagkamalan mo akong iba. Hinawakan ni Harvey ang itim na tasa ng tsaa sa kanyang kamay at diretsyong nagsalita, Princess Goddard, kahit na may kaunting sama ng loob sa ating dalawa, wala yun. Minor character ka lang sa paningin ko, sa tingin mo may maaalala ako? Para sa akin, hindi mahalaga kung mamatay ka, o mabuhay, o kung ano ka. Hindi yun mahalaga, it's just that there are some things na hindi nagagawa. Kailangan mong aminin kapag may nagawa kang mali, kailangan mo ring bayaran ang presyo pagkatapos mong aminin ang iyong kasalanan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sandaling natigilan si Freya. Tumingin siya kay Harvey at sinabing, Sir, I have no idea what you're talking about. Kung wala nang iba, umalis ka na, kung hindi, tatawag ako ng security at sasabihin na hinaharas mo ako. Walang pakialam na sagot ni Harvey, aminin mo man o hindi, nagtatrabaho ka bilang isang sosyalista sa St. Louis at inimbitahan mo rin si Edwin Mendoza. Sa palagay mo ay maaari kang umalis pagkatapos na may ulat ang mga bagay na ito sa pulisya? Napaawang ang sulok ng bibig ni Freya nang marinig ang mga salitang iyon. Sa wakas ay sinabi niya, I'm a socialite. Ang pag-imbita sa mga bisita na sumakay ay bahagi ng aking saklaw ng trabaho. Agad din akong umalis sa trabaho pagkatapos malaman na ang St. Hope ay walang lisensya sa kasino. Paano ito magiging kasalanan ko, kung tungkol sa nangyari kagabi at ngayon, narinig ko na ito, at humihingi ako ng paumanhin, ngunit ano ang kinalaman ng lahat ng iyon sa isang munting sosyal na katulad ko? Tapos, minor character lang ako, kailangan kong gawin ang lahat ayon sa mga tagubilin ng kumpanya. So, inosente ako, at hindi ako natatakot sa pulis, at saka, hayaan mo akong magdagdag ng isa pang bagay, hindi ako si Faye Goddard o Princess Goddard, ni hindi ko nga kilala ang taong ito. Kabanata 2370, hindi pinansin ni Harvey York ang pagtanggi ni Faye Goddard at nagpatuloy sa pagsasalita ng may malaking interes. Kung hindi ako nagkakamali, you have been working behind the scenes since you failed your mission at Buckwood. Nagpa-plastic surgery ka, binago ang iyong pagkakakilanlan, at muling pumasok sa Hong Kong, na kailangan mo lang para makapaglingkod sa isang tao. Ginawa kang sangla ng taong ito, at tiyak na binigyan ka niya ng maraming pakinabang. Halimbawa, ang $15.7 milyong dolyar, inilabas ni Harvey ang cellphone niya habang nakipag-usap at may ipinakita sa kanya na litrato. May account number sa larawan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Freya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, mariing sabi ni Freya.
Nakangiting sabi ni Harvey, naalala ko ang nangyari kahapon bago ako pumasok. Dapat matagal ka nang naghanda, kaya lang walang pagkakataon na gamitin ka sa Hong Kong bago ito. Pumunta ako sa Hong Kong at Las Vegas ilang araw na ang nakalipas, at dumating na ang iyong oras. Simula noong araw na dumating ako, inutusan kang pumunta sa St. Hope, at St. Patrick's Day din ito. Inilunsad ang St. Hope sa baybayin ng Las Vegas. Pagkatapos, may nagbigay sa iyo ng credit note na pagmamay-ari ng anak ng unang commanding officer ng Las Vegas na si Edwin Mendoza. Ang layunin mo sa credit note na ito ay mapalapit kay Edwin at pagkatapos ay gamitin ito para maisakay ang kanyang kapatid na babae sa St. Louis. Sana, di mo na siya kailangang suyuin o anupaman. Kailangan mo lang sabihin kay Edwin na walang makakakilala sa kanya sa St. Hope. Tama ba? Sa kasong ito, dahil nalantad ang mga utang ni Edwin, dapat nakasangkot si Joanna Mendoza. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, si Christian Hamilton, na matagal nang naghahanda, ay ita-target si Joanna. Sa isang banda, maganda kasi si Joanna. Sa kabilang banda, ito ay dahil ang pamilya Mendoza ay naglalagay ng presyon sa pamilya Hamilton sa buong panahon. Dahil doon, matagal nang may sama ng loob si Christian sa kanila. At alam din ng mga nasa likod mo na close kami ni Edwin. Kaya, kapag binyantaan ni Christian ang magkapatid sa St. Hope, at wala ng paraan, pupuntahan ko sila at tutulungan sila. Kung tinapakan ko si Christian, hahayaan na niya si Harrison Yates. Sa ganitong paraan, magkakaproblema ako sa pamilya Yates ng Amerika. Gayunpaman, hindi mo inaasahan na kaya kong lutisin ang problemang ito ng ganoon kadali. Kaya, iyan ang dahilan kung bakit mayroong malaking drama tungkol sa pagsalakay sa St. Hope. Sa round na ito, hindi mo lang sinali ang pamilya Mendoza at ako sa bagay na ito, kundi kinaladkad mo rin ang Hamilton Las Vegas family at ang American Yates family. Dapat hawakan ito ng pamilya Mendoza ayon sa batas. Ang mga Hamilton ng Las Vegas ay kailangang isakripisyo ang kanilang mga tao, sinadya man o hindi. Para sa pamilyang Yates sa Amerika, nawala ang St. Hope at ang kanilang kredibilidad. Ang tatlong pamilyang ito ay sisihin ako kung sinadya man o hindi. Ginagamit ang pinagsamang puwersa ng tatlong pamilyang ito para patayin ako. Masasabi ko lang na ito ay isang matalinong hakbang. Ito ay napakatalino, mahusay na nagsalita si Harvey at sinabi ang lahat ng uri ng mga bagay na nangyari sa St. Hope nitong nakaraang 2 araw. Ang mga bagay na yon ay kakilakilabot, ngunit tila hindi ito kawili-wili kapag pinag-uusapan sila ni Harvey. Okay, Princess Goddard. Alam kong wala kang sama ng loob sa akin. Nagkataon na nagtatrabaho ka lang para sa iyong Panginoon noong nag-away tayo noon. So, I didn't mean to kill you today because you didn't deserve it. Matanong ko lang ang pangalan. Sino ang taong nasa likod mo, na nagplano ng lahat ng ito? Ipaalam mo sa akin. Pagkatapos, papaalisin kita. Maaari kang umalis kaagad at dalhin ang iyong $15.7 million sa iyo. Kung tumanggi kang sabihin ito, humihingi ako ng tawad.